So, mapagpalang araw po sa inyong lahat, lalong-lalo na sa ating butihing guro na si Ma'am Criza. Magandang araw po, Ma'am. So, ang aming tatalakayin po ngayong araw ay ang literatura ng uring anak pawis ni Rogelio L. Ordonez. So, bago po natin simulan ang talakayan, tayo muna ay mananalangin. Iyuko natin ang ating mga ulo at damhin ang presensya ng Panginoon. Sa ngalan ng Ama, Aki, Espiritu Santo. Amen. Panginoon, maraming salamat po sa ibinibigay ninyong panibagong pagkakataon upang kami ay matuto. Gabayan ninyo po ang bawat isa sa amin upang malinang ang aming isipan. Gabayan mo din po ang aming mga guro na patuloy at walang sawang nagbibigay inspirasyon at gumagabay sa amin. Muli, maraming salamat po sa lahat. Ikaw ang aming sandigan at kalakasan. Sa ngalan Ama, Aki, Espiritu Santo. Amen. So, nandito po ang mga tagapag-ulat: Bibaris Michelle, Villanueva Joy, Teraw Jessa, Bisenyo Marjorie, Teraw Ezekiel. So, muli, ako po si Binibining Joy Villanueva. Sisimulan ko na po ang talakayan. Ayon kay Nadine Gordimer, isang puting babaeng manunulat sa Timog Afrika, ang sining ay nasa panig ng mga binubusabos matapos niyang mabasa ang nobelang The Jungle ni Upton Sinclair, isang nobelang naglalarawan ng marawal at nakapanlulumong kalagayan ng mga manggagawa sa industriya ng karne at mga pagkaing dilata sa Chicago noong 1906. Isinulat naman ni Gordimer ang kahabag-habag at nakapaghihimagsik na katayuan ng mga obrerong negro sa mga minahan sa Afrika, gayon din ang sirasaring inhustisya ng pamahalaan sa itim na populasyon ng naturang bansa dahil sa apartheid. Kaya pinagbawal ng mga awtoridad ang kanyang nobelang Burger's Daughter noong 1979. So, ipinakita ni Gordimer ang mga karanasan ng mga itim na manggagawa sa ilalim ng sistemang apartheid sa Timog Afrika. So, yung nobela naman po niyang Burger's Daughter ay isang alimbawa ng ganitong uri ng panitikan na naglalantad ng inustisya at nag-aanyaya ng pagbabago. So, katulad din ng Jungle ni Upton Sinclair na nagbunyag ng malupit na kalagayan ng mga manggagawa sa industriya ng karne sa Chicago. Ginamit ni Gordimer ang kanyang panulat upang buksan ang mga mata ng lipunan sa mga pang-aapi na nagaganap sa kanyang paligid. Hindi pwedeng sabihin kong ako'y isang manunulat lamang. Pahayag niya at mga paksang tungkol lamang sa manunulat ang tatalakayin ko. Isa rin akong tao at kung basta na lamang inaagawan ng karapatan ang isang tao. Basta na lamang ikinukulong, binibinbin sa kulungan ng walang kaukulang paglilitis at hindi pinapalaya ni ipinagsasakdal dapat na mahigpit na tutulan ng sinuman ang bagay na ito. So mula noon at magpahanggang ngayon, naging mapaghimagsik sa tinig ni Gordimer ng uring apit anak pawis ng kanyang bansa. So noong mga 1920 naman sa Amerika, isang Hudyong lumakit na buhay sa ghetto ng New York, si Etzuk Isaac Granich, na nakilala ng malaon bilang si Mike Gold. Ang nagbunsog ng tinawag na literaturang proletaryo sa naturang bansa sa kanyang sanaysay na towards proletarian art na nalathala sa Liberator noong Pebrero 1921. Narinig ang unang makabuluhang sigaw tungo sa paglikha ng isang malinaw at militanteng kulturang proletaryo sa isang bansang kinikilalang kuta ng mapambusabos na sistemang kapitalista. Sapagkat lumaki siya na sa ghetto ng New York sa piling ng mga kapwa maralita, sapagkat nabuhay siya bilang isang manggagawa sa mga lagarian ng troso, sa mga minahan, sa mga pabrika ng asero, sa mga kampo, sa mga bukirin at kabundukan ng Amerika. Sapagkat naging biktima siya ng malupit na kapitalismo at sa ilalim ng sistemang ito, narinig niya ang panalangin ng mga batang nagugutom at mga daing ng karalitaan
At nakita niya ang pagdurusa ng mga naghahanap ng trabaho, gayon din ang paghihirap ng mga biktima ng naturang sistema sa mga ospital, sa mga kulungan at pabrika. Naghuhumiyaw ang kanyang mga akda para sa karapatan at kapakanan at dignidad ng uring apit anak pawis, gaya ng kanyang inilarawan sa kanyang nobelang Jews Without Money at sa kanyang mga kwentong Adam Agitor at Love on a Garbage Dump. Kung kaya, inihanay siya ng ilang kritiko sa mga manunulat na tinawag na budhi ng kanilang bayan, gaya ni Theodore Dreiser ng Amerika, Maxim Gorky ng Russia, at Romain Rolland ng Pransya. So, pinangarap ni Gold ang pagdating ng isang panahong ang mga magsasakay, sumusulat ng mga soneto, ang mga panggagaway, nagtatanghal ng mga dula sa mga pabrika, nagpipinta at umaawit at isinasalin sa musika ang kanilang busabos na kalagayan at mapait na karanasan, gayon din ang kanilang mga adhikaing makataot, mapagpalaya. So yun lamang po at maraming salamat. Ipagpapatuloy po ni Binibining Michelle Bibares. Magandang araw sa inyong lahat. Ako po ang pangalawang mag-uulat, si Binibining Bibares Michelle C. galing po sa BSE2F. So, bagaman po namamayani pa rin sa ating bansa, lalo na sa komersyal ng mga babasahin sa sariling wika, gayon din sa mga pelikula at programa sa telebisyon. Ang literatura ng kababalaghan at kahangalan na nagbandila ng kagulat-gulat na pakikipagsapalaran ng mga may agimat na mga kalabaw at kabayong nagsasalita, lumilipad ng mga bibing nangingitlog ng ginto, ng mga biyanang engkantada at mga nobyong mamaw. Habang nagtatampisaw sa naghahasa ng tema ng mautog ng paglalambingan at pag-iibigan. So, sa ilalim po ng isang sistemang mapang-alipin at mapanikil para makalimutan ng mga ito ang kanilang gutom at mga dahilan ng kanilang pagkabusabos, nang sa gayon, hindi sila mamulat at maghimagsik. Hindi rin naman maitatatwa na noon pang kalagitnaan ng dekada 50, makabuluhang nailunsad ng dalawang manunulat na nabibilang sa matandang henerasyon ang literatura ng uring anak pawis. So sa akda pong ito ni Rogelio L. Ordones, tinalakay niya ang iba't ibang mga bagay ukol sa mga literatura na namamayani po sa ating bansa. So, noon lang kalagitnaan ng dekada 50, makabuluhang nailunsad ng dalawang manunulat na nabibilang sa matandang henerasyon ang literatura ng uring anak pawis. Isa ang mga nobelang Pinamagatang Maganda Pa Ang Daigdig noong 1955 at Daluyong noong 1962 ni Lazaro Francisco bilang tagapagsalita ng mga pagbubukid sa gitnang Luzon. So, dito po nailarawan ni Lazaro Francisco bilang tagapagsalita ng mga magbubukid sa gitnang Luzon ang realidad ng isang sistemang feudal, ang pagkakatanikala sa lupa ng uring magsasaka at ang patuloy na pangbubusabos ng mga proprietaryo sa mga ito. At bilang tagapagsalita naman ng mga anak pawis, hinalukay ni Amado V. Hernandez sa kanyang mga nobelang Mga Ibong Mandaragit noong 1959 at Luha ng Buwaya noong 1960 at Kalipunan ng Mga Tulang, Isang Di Panglangit at Bayang Malaya, ang katotohanang naghahantad sa feudal at neokolonyal na kalagayan ng bansa sa ilalim ng pagmamaniobra ng mga imperialistang Amerikano at ng lokal na burokratang mga kapitalista. Gayon din ang patuloy na paninikil o operasyon ng naghaharing laban sa uring anak pawis. So, malinaw po na gusto ni Hernandez na itaas ang dignidad at palayain ang uring manggagawa tulad ng ipinapahiwatig ng kanyang tulang Pinamagatang Bayani po. So, isa po sa saknong ng kanyang tula ay ang sa wakas, dapat na ngayoy mabandila ang karapatan kong laong iniluha. Ang aking katwiran ay bigyan ng laya. Ako may anak din ng isang bathala. At bayaning higit sa lalong dakila, taong walang saysay ang di manggagawa. So, ipinahiwatig po niya dito ang kalagayan po ng mga magsasaka na kung saan hindi po nabibigyan ng
karampatang sahod. Kumbaga, yung magsasaka pong yun is hindi po sila nabibigyan ng tamang trato po sa kanila. So ito po yung binibigyang pansin ni Amador Hernandez sa kanyang tula. So, ang kahulugan po ng anak pawis ay nangangahulugan pong dukha o mahirap. Kumbaga ito po ay kinabibilangan ng mga mababang uri ng tao po sa lipunan. Kagaya na lamang po ng mga magsasaka, mga manggagawa po, o mga OFW po na patuloy na nagsusumikap po sa kanilang buhay upang maitaguyod po ang kanilang pamilya. So, kumbaga dito po binibigyan diin ng mga tanyag na manunulat ang kalagayan po ng mga kababayan po natin na nahihirapan. So, sa larangan naman po ng maikling kwento na nabibilang sa naturang henerasyon, ipinakita ni Brigido C. Batong Bakal sa kanyang kwentong Aklasan, kagaya ng ginilarawan ni John Steinbeck na patuloy na pagtutunggali ng obrero at kapitalista sa kanyang mga nobelang In the Abuse Battle at Cannery Row, ang di makatarungang mga patakaran sa paggawa sa isang pabrika ng tabako, kaya nagwelga ang mga manggagawa at ginamit pang instrumento ng kapitalista ang periodismo sa pambubusabos sa mga trabahador sa kwentong gutom ni Clodoaldo del Mundo. Inilarawan niya ang inutil na katarungang panlipunan at ang palsibikadong batas tungkol sa mismong pasahod. So, sa paraan po ng paggagawa nila ng mga kwento, ng mga nobela, so dito po nila na ilalabas ang kanilang mga gustong ipahayag at gustong sabihin. So, yun po. So, sa pagpasok naman po ng dekada 60 po hanggang mga huling taon ng dekada 60, pinasiglat, pinagyabong ng sumusunod na henerasyon ng mga manunulat ang literatura ng uring anak pawis. So, sa pamamagitan po ng paglathala ng kanilang mga nobela, dula, tula, kwento at mga sanaysay, ibinandilan nila ang mga kabusabusan ng uring maralita, hindi upang panatilihin, kundi upang imulat ang mga ito sa mga dahilan ng kanilang kaipihat, pagkaalipin sa isang balangkas ng lipunang pinaghaharian na iilan lamang na mapribilehiyo, maimpluwensya at makapangyarihan, kung saan ito ay isang lipunang ang hustisya ay doble kara at ilusyon lamang ang demokrasya. So, kumbaga, ginamit po nila yung mga tanyag na akda po nila upang ilabas po ang kanilang saloobin at mabigyan din pong hustisya ang mga magsasaka po at mga iba pa pong manggagawa sa pamamagitan po ng kanila pong ang mga obrang gawa po. So, sa mga nobelang Dilim sa Umaga at mga Kaluluwa sa Kumunoy ni Efren R. Abwig, Dugo sa Bukang Liwayway ni Rogelio R. Sicat, Sa Mga Kuko ng Liwanag at sa Kagubatan ng Lungsod ni Edgardo M. Reyes, Mga Halik sa Alikabok ni Dominador B. Mirasol at Apoy sa Madaling Araw ni Mirasol at R.L. So, inilarawan at pinagimagsikan ang patuloy ng kaapihat kabusabusan ng masa na ang maliit at kakaning itik ay palaging ng biktima ng inustisya at kasibaan ng nagaharing uri. Isa pang halimbawa sa mga aso sa lagarian ni Mirasol, inilarawan niya ang kalunos-lunos ng kalagayan ng mga trabahador sa lagarian ng Troso sa ilalim ng isang tusong negosyanteng enchik. Sa kanyang kwentong mga bangkay sa dalampasigan ng mga huwak, inilantad niya ang doble-karang hustisya sa bansang ito na ang laging inilalampaso at ipinangunguduran sa karalitaan ay ang uring anak pawis. So, marami po silang ginawang mga akda po na kung saan dito po nila isinasalaysay po ang mga napapansin po nila na mga maling gawa o mga katiwalian po na pagtrato po sa mga kapwa po natin manggagawa. So, yun lamang po ang bahagi po ng aming iuulat. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Sunod na mag-uulat na po. Ako nga po pala si Jessa Tiraw, ang sunod na tagapagtalakay. Sa loob ng nakaraang 2 dekada, maraming makata tulad nina Jose F. Lacaba, Lamberto Antonio, Rogelio Mangahas, E. San Juan Jr., Gilasio Guillermo, Elinya Mabanglo, Bayani S. Abadilla, Domingo Landecho, Jess Santiago, Lilia Gendoza at iba pa ang hindi lamang sumunod sa tradisyonal na mga paksa sa panitikan tulad ng pag-awit sa kalikasan o pagtibig.
Sa halip, kanilang isinulat ang kanilang mga tula na tumatalakay sa mga isyu ng lipunan, partikular sa mga suliraning pangkabuhayan, pampolitika at panlipunan. Naggangingit-ngit, nagpupumiglas ang dugo sa ugat ng damdaming hinasa. Sa pagdurus at gutom, pinaglumot na ang marumol na bantayog ng mga bayaning huwad. Sa Hacienda Luceta, Kanlubang at iba pang kuta, ng mapansamantalang klase, Krisanto Ebanghilista, sinakbo ng Indio, bertod mo'y kakulangan at katuparan. Nang bandong ito, sa bisig mo, sasabog ang tagumpay ng masa. Sa tulang ito ay nagpapahayag ng galit at pagkadismaya sa kawalang katarungan at pang-aapi na nararanasan ng mahihirap at manggagawa. Ipinapakita nito ang sakripisyo at paghihirap ng mga taong patuloy na lumalaban sa mapansamantala at mapanlinlang na sistemang panlipunan. Sa pamamagitan ng pagtawag kay Krisanto Ebanghilista, isang kilalang tagapagtanggol ng mga mahihirap, ipinapakita ng makata ang pagkilala sa tapang at dedikasyon ng mga taong nagsusulong ng katarungan. Hindi lamang namumulat sa uring anak pawis ang kanilang tula, kundi minsay nahihikayat pa kagaya ng isinasaad ng kanilang bahaging tulang kasama si Bayani Isa Padilla. Kapag ang pitaya ng internasyonal ay tumitibo sa dibdib at sa kuko ng pasismo, buhay handang pumuti. Hihintayin kita sa krus na daan ng kaliwa at kanan, halina sumanib sa lawa ng sulo sa kanayunan. Sa talahib sa bana ng isang dugong hanay, ating itayo daigdig ng proletaryo. Sa pangalawang tulang ito ay ipinapakita ang pangako at panawagan para sa pagkakaisa ng mga mahihirap at manggagawa laban sa pangapi at kawalang katarungan ng nagaharing uri. Ipinapahayag nito ang determinasyon ng masa na labanan ang sistemang nagdudulot ng kahirapan at kawalang katarungan. Ang mga salitang ito ay nagbibigay diin sa pagkakaisa at pagtatulungan ng mga nasa laylayan ng lipunan upang baguhin ang kanilang kalagayan at taguyod ang karapatan at katarungan para sa lahat. Ang iba naman, dahil sa pagkapuot, ay nagbabanta kagaya ng sinasabi ng ilang linya ng tulang sigaw ng anak pawis naghaharing uri ni Domingo Landecho. Pagdatalang paghuhukom dadagsa sa iyong kristal na kaharian, ang nakabukang kamao ng masa, ang nakangangang bungangang tuyot, ang hungkag na tiyan ng sanggol, ang lagablab ng mga mata, ang ipu-ipo na binaog na pangarap, lahat tatayo, ang aklat mo ay bubuksan, hustisya ng tiniglahi, ang titibag sa iyong hukay. Sa pangatlong tula na ito ay pinapakita ang galit at determinasyon ng mga anak pawis laban sa nagaharing uri. Ipinapahayag nito ang paghahanda ng masa na lumaban para sa kanilang karapatan at kalayaan. Ang mga salitang ito ay naglalarawan ng pangako ng pagbabalikwas laban sa pangapi at pagsasamantala ng mga nagaharing uri at ng pagtataguyod sa hustisya at katarungan para sa lahat ng sektor ng lipunan. So sinasabi, ang kanilang mga tula ay naglalarawan ng hirap at pakikibaka ng mga manggagawa at mga mahihirap sa lipunan. Binabanggit nila ang mga sakripisyo at paghihirap ng mga magsasaka, mga obrero at iba pang sektor ng lipunan. Hindi lang sila nagtatanghal ng mga magagandang imahin ng kalikasan kundi nilalantad din ang karahasan at kahirapan na nararanasan ng mga ordinaryong mamamayan. Ipinapakita din nito ng mga makata ang kanilang pagkikisangkot sa mga isyu ng lipunan at kanilang pagtitiwala sa kakayahan ng mga tao na baguhin ang kanilang kalagayan sa pamamagitan ng pakikiisa at pagkilos. Ipinapahayag din nila ang kanilang suporta at pagpapahalaga sa uring anak pawis na siyang bumubuhay at nagpapalakas sa lipunan. Ang kanilang mga tula ay hindi lamang sining kundi isang paraan ng pagtawag sa pagbabago at pagkakaisa ng mga nasa laylayan ng lipunan. Sa mga tulang haliwalo at dapang tula ni San Juan, duguang placard at iba pang tula ni Mangahas at hugkis ng talahib ni Antonio, makikita ang kamalayang sosyal na naglalayong itaas ang dignidad ng uring anak pawis at ang potensyal ng malawakang pagbabalikwas dahil sa kawalan ng katarungan. Sa pamagitan ng mga tula at dula, tulad ng Gising at Magbangon ni Abi Perez Jacob, ipinapakita ang pakikisangkot at pagmumulat sa uring manggagawa bilang hakbang sa paglaban para sa kanilang karapatan at kalayaan laban sa pagkaalipin at pang-aapi. Sa loob ng 2 dekada na binanggit, ipinuna ni Dr. Benvenuto Lombera na ang mga bagong manunulat sa Filipino ay aktibo sa kilusang makabayan, kung saan ang mga akda ay tumatalakay sa mga isyu tulad ng kahirapan ng karamihan at kasakiman ng iilan, korupsyon sa pamahalaan, kawalan ng katarungan para sa mga inaapi at pang-aalipin ng dayuhang negosyante at kanilang mga kaalyado sa burgasya. Ang mga akda ng mga manunulat ay naglalaman ng puot dahil sa bigat ng mga suliraning ito sa puso at sa isip ng mga manunulat.
So, sa maikling payag, ang mga akda ng mga manunulat ay naglalabas ng mga hinaing ng mga nagugutom, luha ng mga biktima ng kawalan ng katarungan, sigaw ng mga humihingi ng katarungan, at ang tunay na karapatan ng masa. Ipinapakita ng kanilang mga akda ang pagtataguyod sa mga karapatan at kapakanan ng uring anak pawis, na naglalayong mabigyang tinig at magtulak ng pagbabago para sa mas nakararami sa lipunan. Magandang gabi po sa lahat. Ako nga po pala si Marjorie Basenio at ipagpapatuloy ko po ang pag-uula tungkol sa literatura ng uring anak pawis ni Rogelio L. Ordonez. Pagpasok ng dekada 80, nakilala ang ilang kabataang manunulat na ang sigla ng panulat ay puno rin ng mitiing maimulat at mabigyan ng dangal ang uring anak pawis. Kabilang sa mga ito ang mga kwentistang sina Reynaldo Duque, Ernie Yang, Chit Balsameda, Gutierrez, Thomas Agulto, Cyrus Borra, Ruel Aquilla, at June Cruz Reyes. Ang mga makatang sina Fidel Rillo, Rowena Festin, Romulo Sandoval, Mike Bigornia, Danton Remoto, Aida Maranan, Aida F. Santos, Martin, Pepito Frias, Renato Aguto at Fermin Sandoval. Mga mandudulang sina Jose Cruz Papa, Richie Bonaventura at Chris Miliado. Sa kanilang mga akda, masasalamin din ang kanilang simpatsya sa aping uri, ang karaniwang mga mamamayan at hubo ng mga kumaing dili. Itinampok ni Thomas Agulto, isang kilalang figura sa walang lubay na istasyon ng pag-asa at paghahanap, ang kahalaga ng mga gawain ng mga manggagawa sa palaisdaan. Ayon kay Cruz Borra, ang buhay ng mga manggagawa ay naiimpluwensyahan ng mga manggagawa at kakayahan ng mga manggagawa na magtrabaho sa isang grupo. Binigyang diin ni Chitba Maceda Gutierrez ang kahalagaan ng komunidad sa pagtugon ng mga pangangailangan ng mga tao na nagsasabing walang edad, walang lugar, walang kalaman, walang lugar, walang yaman, walang lupa, walang wala. Binigyang diin ni Ernie Yang ang hindi mapikil sa pagpadami ng mga uod hanggat mayroong pagkaagnas. Ang kahalagaan ng komunidad sa pagtugon ng mga pangangailangan ng mahirap sa kanilang sariling komunidad, nanindigan si Agulto na hindi dapat paunahin ang sistema ng gobyerno dahil sa hindi pagiging epektibo sa pagtugon sa pangangailangan ng mga tao. At dapat bigyan ng pagkakataon ang mga mahihirap na umunlad ang kanilang buhay. Sa mga tula naman na nabanggit ng mga makata, nakakintal ng mataos na pagpapahalaga sa uring anak pawis. Kagaya ng ipinahihiwatig ng Elihiya kay Eulalia ni Fermin Salvador, o ng Tagulaylay kay Liza Bolando ni Edgar Maraan, o ng Luksang Parangal ng isang mambubukid ni Rowena Festin. Sa ilan pang mga tula, iba't ibang nakalulunos na buhay ng uring anak pawis. Ang inawi tulad ng Ikaw, isang manggagawa na tungkol sa manggagawa sa buhan ni Chris Montanes. Bangungot ng lungsod na tungkol sa mga pulube ni Aida Maranan. Basyador ni Ariel Borlongan. Pagbibinta sa baradero ni Hernan Melencio. Ang mambubukid, muli ni Danton Remoto. Barong-barong sa sampalok ni Matt Vicencio. At Buhay Saudi ni Renato Agulto. Marami pang halimbawang maaaring banggitin, ngunit ang mensahe ng tulang iyon ay malinaw na naikapsula marahil ng 2 tulang na isulat noong dekada 70. At kung saan naglalagablab ang apoy ng paglaya ni Romulo Sandoval at alay kay Commander Tangkad ni Bienvenido Lombera. Gandang araw sa inyong lahat. Ako po si Ezekiel Tirao, ang susunod na tagapag-ulat. Nang itatag ni Amado V. Hernandez Resource Center at ilunsad ito noong 1986 at taunang gawad kay Amado, isang timpalak, pampanitikang naggagawad ng parangal sa mga obra ng uring anak pawis, tula, kwento at sanaysay na nasabi ng manunulat na si Abby Perez Jacob. Matitiyak na ngayon lamang sa ating panahong ito, mayroong namumuong tunay at matapat na pagtatangkang makapagparami at makapagpalaganap ng mga obrang ang orientasyon at tumuhin ay talagang proletaryo. At sa nagaganap na ito, partikular sa larangan ng panitikan,
Kapansin-pansin ng mga obra'y likha ng mga manunulat at makatang mula na rin sa uring anak pawis, o kaya'y gawa ng mga taong ganap at lubos ang pakikiisa sa kilosang paggawa. Sila na pawang malikhaing tagapagtagulid ng mga elementiyang proletaryo. Ang pinangarap ni Mike Gold noong dekada 20 sa Amerika ay nagsisimulang magkahubis nga ngayon sa ating bansa, sapagkat ang mismong buhay at mga karanasan uring anak pawis ay mayamang minahan ng mga brilyanteng katotohanan. Ang nalilikha nilang panitikan, bagaman kulang pa sa kinis o estetika ng sining, ay hindi matatawarang isang magpalayang testamento ng mga hinaing at bithiin at pagkamulat ng uring anak pawis. Ang patuloy na paglahok na ito ay uring anak pawis sa paglikha ng panitikan ng kanyang uri ay matulaing na ilarawan ng makatang si Fidel Rillo. Sinabi niya, bawat karanasan ay naiimpok na hibla sa dibdib ng manggagawa, at tuwing lumilikha ang kanyang bisig, kasabay nitong pumipihit ang mga gulong at bulitas ng kanyang kamalayan, at ang kanyang isip ay nilikhang aserong palihan. Unti-unti ang lahat ng nag-iimpok ng karanasan ay may gaspang na bakal, may kinang na salamin, may salimuot na kahoy, may timpi ng sinulid, may silakbo ng krudo, ay bumubukal na kasaysayan, kasabay ng paglabra sa Molibay, isang titik ng pagkabati, kasabay ng paghahabi ng hiblay, isang salita ng pagkabuhay, isang pindot ng boton at isang prase ng mithi, isang ikot ng gulong at isang pangungusap ng pagtutol, isang haliging matindig at isang talata ng paniniwala, hibla bawat hibla, bato bawat bato, at sa kaganapan ng silya, dela, makina, gusali, at salapi, isang maskulanong akda na nagbabandila ng kanyang di mapupuwing na panata at kapangyarihan sa paglikha. Bunga nito, sumulat ng sanaysay ang manggagawa ng San Miguel Corporation, si Polo Brewer, si Rafael Rivero, at sinuri niya ang nakaraang kasaysayan ng bansa. Sinabing ang masa ang tagalikha ng kasaysayan, ang mga organisador ng bayan. Sa Pasay, ang mag-asawang si Cesar at Olivia Cervantes ay sumulat ng isang sanaysay, kwento at pula. Sa kwento, mga huling yugto sa buhay ni Borge na manggagawa ni Olivia, malinaw na naihayag ang lehitimong karaingan ng uring manggagawa laban sa mga kapitalista sa pamamagitan ng mga linyang ito. Ang hihingi natin ay kapiraso lang sa tuloy-tuloy-nadang tinapay na nilikha natin, barya lang sa milyon-milyong pisong tinubo ng kapitalista upang tayo ay makain. Sinatinig din ito ang nararapat gawin ng uring anak pawis. Dapat pa tayong magpalakas ng magpalakas, tayo pagmulat na ang karamihan sa atin di na kayang takutin, bilhin o bulahin tayo ng mga mananahig sa politika. Ito naman, sinulat naman sa tula ni Cesar Francisco, trabahador sa Manila Paper Mills. Isinisigaw din ang paglaya ng uring anak pawis sa kanyang mga tulang tambulin ng kalayaan, manggagawa, at ang nais kung gantimpala at tinuligsa rin niya ang panluloko ng mga politiko sa sambayanan ng kanya namang tulang ang tanghalan ng halalan. Tumula rin si Titong Morales, sekretaryo ng isang union. Isinigaw rin ang pagnanasa ng uring anak pawis na malagot ang tanikala ng kanilang pagkaalipin sa kanyang mga tulang anak pawis, sipag, tiyaga, at tapang at demokrasya. Gayon din isinigaw naman ni Pipito Reyes sa kanyang mga tulang sundot, kulit kay Pedro, at malaki na ang sanggol, ang pangangailangang patatagin at patalasin ang isip ng uring manggagawa hindi lamang para sa welgang pangkabuhayan, kundi maging sa welgang pampolitika. Ito naman isinulat ng isang magsasakang si Virgilio Buenaflor, tagapagsuri pagkakaisa ng mga manggagawa sa Timog Katagalugan, pamantik at pangulo sa sandigan at tinig ng Sitio Maligaya, Santissima. Ang isang kwentong mismo niyang karanasan sa maramihang pagpatay ng mga pwersa ng gobyerno sa walang labang mga magsasakang nagsisimarcha noong sa Mindiola.
Nihahandog niya ang kwentong iyon sa alaala ng isang niyang kasama na si Abet Lakindanong manggagawa sa Philippines na isa naging mga biktima ng naturang malagim at kasuklam-suklam na insidente. Nagkwento rin siya sa nabibilang sa uring anak pawis ni Abelardo Cruz sa kanyang kathang Ningas ng Apoy kung paano pinatay ng pwersa ng Estado ang isang nagmamalasakit sa mga karapatan at kapakanan ng mga maliliit. Isang nobela naman na pang-uring anak pawis na pinagkalooban ng gawad CCP, ang sibol ng mga guho ni Jacob na masusing dumalirot at tumalakay sa mga dahilan patuloy ang kaapihan at pagkaabuso ng masa kung saan-saan ang uring anak pawis ay tinulad sa mga sibol o umuusbong, yumayabong at namumunga sa naguguho o nabubulok na lipunan hanggang uring ito ay mamulat, magising, mag-ordinisa at sila bilang uring anak pawis ay siya lamang makakapagpalaya sa kanilang sarili. Ano pat higing umiiral ang ano pat hanggang umiiral at pagsasamantala ng mga naghaharing uri laban sa napakaraming udyok sa masa hanggang nagpapakabundat sa pawis at dugo naman ang mga manggagawa. Ang salagapang mga kapitalista hanggang itinatanikala at pinangungudyaran sa lupa ng mga tusong proprietaryo at asindero ang kinabukasan ng mga magsasaka hanggang pinahintulot at nagpapakasangkapan pa ang Estado sa pagkababaw ng mapang-aliping at mapandambong na dayuhang mga interes at hanggang ang daigdig ng uring anak pawis ay ginawa lamang pamunas ng puwet at paa sa palasyo ng iilang makapangyarihang maimpluwensya, mapribilihiyo at mahahadlang ng mga multo at puwersa sa reaksyon ang paglaganap ng pagsulong ng literatura ng uring anak pawis tungo sa kanilang pambansang ubusan. At hanggang dito na lang po. Isang mapagpalang araw at maraming salamat.